Masaganang buhay, ako po si Merlaison. Samahan niyo ko sa isang oras na kwentuhan tungkol sa pagtatanim ng iba't ibang uri ng halaman. Hatid ko po sa inyo ang do-it-yourself tips at iba pang sikreto mula sa magsasaka para sa mga magsasaka. Nakatutok kayo sa Signal TV Channel 1. Live din po tayong napapakinggan at napapanood sa RPTV, YouTube at Facebook. Makakasama po natin ngayong umaga si Francis La Peña, owner ng Caberde Hydroponics Farm. Dito po yan, sa Bungabon, Nueva Ecija. Francis, kumusta ka? Anong pinagkakabalan mo ngayon? So ngayon sir, ito po, meron po kaming munting taniman dito Yes. sa Caberde Hydroponics Farm. Pag sinabi mong munti, Francis, gano'n to kalawak yung munti na to? Maliit lang po yan, 6 by 20 meters lang po. Yes. Bali, ang dalawang lote po siya, dalawang 240 square meters. So may giti sa 400 square meter. Naku, talaga naman, Francis. 480. Napakaganda, luntian. Yung Yes, sir. lintian, ginawa mong Caberde. Opo. Kaya yun ang Kaya naging pangalan ng naging farm. pangalan. Yes. Yes, Pag sir. sinabing Verde, Caberde, Francis, maano sa mata yan? Masarap sa mata. Malamig sa mata, kaya ganito yung tinama. Kailan nag-start itong ganitong pagtatanim mo, Francis? Nag-start po siya during pandemic time. Pandemic? Yes, sir. 2022. Mm. Opo. So, nag-start po kami, kubo lang po, puro kawayan. Yes. So dito po yan, naka sa mismong inuupuan natin. Dito Yes. po kami nag-start. Naging puhunan po na halos 15,000. Bali si Mrs. lang po talaga. Yes. Okay. Ang nag-start. Sabi ko, ano itatanim mo? Oo. Huwag ka nang makialam, dito. Bas, porsigido si Mrs. Ano naman kami gagawin mo dyan? Oo. Basta magtatanim ako. Oo. So, nagpatayo ng kubo, nakita ko, Oo. kawawa naman ang kubo nito. Di, sa mga naitayo po yung kubo. Yes. Gumastos siya ng 15 kasama yung mga styro box, puro platki. Kumita po kami dun, halos 70% po nung araw na ay kagad. Oo. So, Ganda yun. na, oo. Sabi ni Mrs., pwede pala, sabi niya. Yes. Sige, sige. Gusto mo ba ako? Sige, tawag ako dun sa kakilala ko. Oo. Pare ka na doon. Pasis, alright? Oo. Pare ka ako, pa-estimate ka ako yung pero wag natin sasabihin kay Mrs. na magpapagawa ako. ng Surprise mo greenhouse. si Mrs. Okay. So, hanggang to, pinagawa namin tong greenhouse. Nagulat siya. Anong ginagawa mo? Oo. Kapag Siya na yung greenhouse nagtatanong kasi, naman ngayon. maliit na ako yan. Oo. Hindi nakakaano. Oo. Hindi ka magastos. Ano ka ako gagawin natin? Wala naman tayong gagawin ngayong pandemic. Andito Yes. lang ako tayo. Yes. Libangan na ako natin. Nag-enjoy ka na rin, Oo, Francis, nag-enjoy ano? na rin. Dati si Mrs. talagang Oo. porsigido, sir. Oo. Talaga Ako, naman, hindi. oo. Sabi ko nga, mahirap pala ako yung naawa ako doon sa itsura nung maliit na kubo. Oo. Nilagyan ng plastic sa ibabaw. Yes. Parang basta pagawan ko nga ako ng No, na unti-unting unti-unti. na-develop, Francis. Opo, Francis, ano bang trabaho mo dati? At anong profession mo? Bakit napunta ka into farming? malayo po. Talaga? Sige Ano nga. po ako graduate po ako ng computer science sa AMA Computer University sa Alright. Project 8. So, dapat nasa computer, Opo. ano ka? Alright. Tapos pagkatapos po nun, nagtrabaho ako sa Pepsi Cola Philippines. Yes. At the same time, nakapagturo rin po ako dati sa NUST, sa Yes. PMTC, tsaka dito po sa Bungabon National High School. Yes. So, yun po. OFW ka yata, Francis? Yes, sir. Yun po, doon po ako nagtagal. 7 years po after nung Alright. Anong bansa po? Saudi Arabia. Okay. Bali napunta po ako sa Saudi Telecom. Tapos as network engineer po. Yun, nako. Pero malayo pa rin, sir, kasi konsay ako. Yes. Dito ka dinala ng Panginoon, Francis. Opo. Alam ng Panginoon kasi kung saan tayo higit na makakatulong, di ba? Yes, sir. Kasi ito food security, Yes, sir. Francis, ano? Opo. At tapos, ito, nung mapalawak mo na, makapagtayo ka na ng greenhouse, mas naging ganyo na rin siguro si Mrs. At mas Opo. pinalawak nyo pa, pinaganda nyo pa. Yes, sir. Bali, nung nakita niya, pwede pala yan. Mas maganda, unti-unti. Tapos dagdag kung Yes. ano po yung pwedeng idagdag. Oo. So nakita po namin na lahat pala ng
gulay, Oo. pwedeng itanim po sa hydroponics. Hydroponics method. Oo. So nag-try po kami, may nagsasabi sa amin hindi daw namin kayang patubuin ang sibuyas sa hydroponics. Tinry mo. So tinry po namin. Challenge yan Opo. Francis, ano? May nagbigay po sa amin ng buto ng East-West, yung Red Pinoy. Oo. Yung po yung pula, Oo. na sibuyas pula na naibebenta po dito. Native sibuyas Oo. natin yan. Ang Malasa. sabi nila, hindi daw tutubo. So napalaki namin yun. As in, ganyan po ang ano. Tapos inabot po namin ng 116 days. Usually, 129, 130 days po bago anihin naman sa bukid. So napaaga namin. Mas mabilis, ano? Opo. Oo. Ngayon, sabi nila, try natin na i-storage yung konti. Kung Oo. okay. Oo. Eh, ang nangyari, sir, nung sinabi ni Mari Alay, Oo. try natin na i-storage, kuya, para tingnan natin kung Tatagal. tatagal. Oo. Okay naman. Oo, hindi ka ako. Hatiin na lang ako natin. Pang ano natin, itlog tsaka sibuyas. Oo. Pangaga. Francis, napansin ko, ano? Mahilig ka doon sa challenge para bang hindi kayang gawin, pero subukan ko. Yes, sir. Di ba? Opo, opo. Ganon yung ganon. Ano Ganun. bang benepisyo na nakukuha mo sa pagtatanim, Francis? Ito mo, unang-una, sir, nalilibang tayo. Yes. Okay. Tapos, kumbaga, pag may, yung outlet mo ba, kung may problema ka sa ibang negosyo, Yes. sa tindahan mo, Oo. punta ka dito, makita mo yung mga... Stress reliever, ha? Opo, stress reliever. Okay. Tapos ito, pangalawa, yung para sa food security natin. Pagkain mo. Pagkain. Dito mo na kinukuha. Yes, sir. Wala Yes, na kami alright. yan. Oo. Unang-una, yung mga lettuce namin dito, hindi po kami gumagamit ng mga insecticide, Yes. pesticide, fungicide. Natural. Yes, sir. Kasi naka-greenhouse nga po. Yes. So, ang Controlled area. controlled area. Yes, oh. Tapos, pangatlo, yung may pinagkakakitaan ka pa, sir. Yun. Yung Bonus pinaka- pa yun, ano, Francis, oo. ano? Talagang... So, maganda naman po. Kumbaga, tapos, kaya nagko-conduct din po kami. Minsan, nai-invite din po kami maging speaker sa isang... aba, Opo. sinishare mo na yung nakalinis Nag-share na na pairam rin ng po kami, Panginoon, ano, opo. Francis, ano? Si Mrs. po, ayan, meron siyang sa school. Yes. So, naiimbitahan kami doon Mm. sa ibang lugar. Nagkaparang community service po ng school. Ayun. So, nasasama po ako. Yun ang Nasasama po ang kaberde. magandang Opo. malaman din sa'yo, Francis. Tapos yung mga bata, na-involve nyo rin ba sa ganitong gawain? Yes, sir. Yung panganay ko po kanina, sir, Oo. sinasabi namin na ito yung ginagawa namin para sa inyo. Sana matutunan din. Yes. Maiiwasan doon sa mapapahilig sa gadget. Opo, Ano? ayun, At naiiwas saka kapag sila. nagtatanim ka, Francis, ako, lagi kong sinasabi to, hindi ka magugutom, di ba? Yes, sir. Kasi ikaw magpo-provide ng sarili mong pagkain. Opo, may pagkain ka sarili. Yes. Kung gusto mo ng salad, pitas ka lang. Yes. Okay na. Mm. Sausaw mo sa mayonnaise at ketchup. Yeah, tama. Francis, napansin ko maganda na itong garden mo, no? Itong farm mo, itong kaberde. Ano pa pang plano mong development dito sa inaharap? Siguro, mag-expand pa, sir. Yes. Dahil nakita namin, sir, talagang yung supply, yan naman, Yes. kulang talaga ang supply. Oo. Anong mga challenges ang kinaharap mo? Dumaan yung tag-init, ngayon tagulan tayo. Ano? Anong mga challenges yan? Unahin natin yung tagulan dahil tagulan tayo ngayon. Yes, sir. At paano mo ito nasolusyonan? Sa tag-ulan po, ang challenges sa pagpapalaki ng mga lettuce, sir, yung fungus. Oh, okay. Oh. So anong dapat gawin dyan So, kapag sa punggus? Sa fungus po, usually ang ginagawa po namin, nung una talagang lahat yan tinatamaan. Yes. Kasi may napanood ako sa may mga foliar na nilalagay. Yes. So ang nangyayari pala, wag pag laging basa yung lettuce, ayaw din nila. Doon Oo. nagtitrigger yung fungus. Sir. Okay. Opo. Oo. So ang ginawa namin, bawas kami ng foliar. Katulad po ngayon, Oo. halos tapos naranasan ko rin, sir, yung paggamit ng mga fungicide. Yes. Dahil ngayon, nung ginamitan ko sa ng fungicide, sabi ko, hindi ka ako maganda rin. Oo. Parang may mali. Kasi unang-una, fresh yung produkto mo. Tapos, kasi no choice ako nun, sir. Gusto kong isalba yung mga tanim namin. Yes. Wala. Nag-try kami. Andun pa rin ang fungus. Oo. Hanggang sa ang ginawa namin, tanggal lahat. Okay. Tapos, Pinatuyo nyo. Pinatuyo. Tigil kami for 3 months. Yes. Tapos, linis kami ng loob Yes. ng tangke, ng NFT system namin tinanggal. Hanggang sa sabi ko,
hindi na tayo magpupulyar. Yes. Hindi na rin tayo gamit ng fungicide. Try natin yung malinis. Oh, yes. Yung talagang walang bomba. Number 1 kasi yun, yung Opo. basta malinis ka sa iyong garden, Francis, ano? Awa naman po ng Diyos, hindi na ngayon, Umokay na. Umokay na siya. yung Pag nasa actual ka na kasi, Francis, nakikita mo na yung solusyon, ano? yes, sir. Nag-continuous learning. Yes, Ano, sir. natututo tayo. No? Yung pagkakamali na una, naiiwasan na. Opo. About yung tag-init, ano namang mga experience mo dyan, Sa Francis? tag-init po, sa loob po talaga ng greenhouse, umaabot ang temperature niya nasa 48 degrees. Mhm. Ganun. Ang ginagawa po namin, naglalatag po kami ng net shade. Net shade. Na Para hindi masyadong mainitan. minsan 50 to 80% po yung nilalagay namin. Oo. So, ang nangyari pa rin, kulang pa rin. Mm. Nag-iisip ako ng paraan. Sabi ko, paano kaya ako to? Oo. Nung una, yung mga sa 2 taon namin na yun, sir, Mm. yung unang taon, nakayanan pa ng lettuce na tumubo Oo. dito sa lugar namin, Mm. yung summer. Nitong sumunod na summer nitong 2023, Oo. okay pa. Nitong 2024, sir, ang nangyari dyan talagang totally, So, sobrang init na. sobrang init. Oo. Ano siya, wala kami napakinabangan. So, nagdoble na lang siguro kayo ng shade. Ng, Yes, sir. ano? Oo, bali, tigil na naman kami. Yan ang usually nagiging problema namin sa tag-init, yung init talaga. Yes. So, ang ginawa namin dyan para ma-mitigate, sir, yung naglagay kami ng 2 electric fan. Okay. Tapos So, may electric para sa loob. may isang blower na gumagana. Oo. Tapos yung timing talaga ng tubig, kung kailan mo siya tataasan ng Ayun. volume, ganyan. So, dapat magtataas ka rin ng Opo. lagay sa kanila, no? Yes, sir. Yes, so... Yun ang yung unang-una naming pinag-aralan doon. Habang natagal, sir, yung pagkakamali namin nung una, habang tumatagal, na itatama Ay, namin. tatama na. Tapos, may dadating na naman problema, ganun. Ganun naman talaga yan eh. So, Bahagi ng buhay natin yan eh. yes, sir. Diba? Opo. Paano mo harapin yan, ano? Opo. Challenges, Opo. pati yung buhay natin. Francis, alam ko, ang dami nating nanonood din, na-inspire sa'yo. Nagsimula ka sa balit, unti-unti yung pinalaki. Sabi Opo. na, anong tips kaya ang pwedeng maibigay mo, Francis, sa kanila? Sir, unang-una siguro yung sa mga manonood natin. Yes. Yung bang maging porsigido ka lang sa buhay mo. Yes. Manampalataya ka sa Diyos. Yung unang-una, magpasalamat ka sa lahat ng bagay na binigay. Yes. So, yun yung maging daan para mapag-igi mo pa yung sarili mo. Yes. Tsaka yung kung ano yung mga natututunan mo, Yes. mag-share ka. Tama. Kasi habang nag-share ka, may paparating. Tama. Pareho tayong parang tunan Opo. sa buhay, Francis, ano? Yung put God first, ano? Yes. Dadaling ka niya kung saan ang tama mong mission. Kasi may mission tayo dito sa mundo, di ba, Francis, sa ating Opo. mga kababayan. Yes, sir. Okay? Ikayatin mo yung mga nanonood sa atin ngayon, Francis, na magtanim din sila dahil ito, food security kasi. Yes, sir. Binibigay ko sa pagkakataon para ikayatin sila, Francis. Sa lahat po ng manonood ng masaganang buhay, gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na sana maging po kami, maging example po. Gusto po namin kayong matututin. Pwede kayong magtanong, Yes. pumunta dito sa farm. Pwede kami mag-share kung paano magtanim, magpalaki. At isa-share namin, wala kaming sikreto kung ano yung mga ginagamit namin, ginagawa. Pwede niyong puntahan dito at malaman ng personal. Mas masarap po na pumunta kayo sa amin dito para Yes. personal din namin maituro sa inyo. Yes. Mahirap din po kasi yung ako po, hindi naman po talaga palasalita. Na ipapakita ko lang po yung aking dun sa mga ginagawa na. Yes. So, paano nila makokontak o mapupuntaan ka dito, Francis? Located po ang Caverde Hydroponics Farm dito po sa Barangay Sinipit, Bungabo, Nueva Ecija. Meron din po kaming Facebook page, ang Yes. Caverde. Meron din po akong cellphone number. Yes. Pwede niyo rin po akong kontakin sa 0919-862-5237. Nako, talaga willing po Willing si Sir po. Francis, tsaka yung Opo. kanyang misis po Opo. na mag-share ng knowledge Opo. sa inyong lahat. So, nagawa po ni Sir Francis na magtanim ng sariling pagkain na magawa po ninyong likod. Much more ka pong nanonood sa amin ngayon, magagawa rin niyo po ang magtanim. So, wag po kayong bibitiw sa aming pagbabalik. Ituturo tayo ni Sir Francis dito po sa kanyang napakagandang Caverde Farm. Sa aming pong pagbabalik.